Sa kabila ng mga kapalpakan at anomalyang nagaganap na ito, nananatiling matatag si Xi Jinping at matapang sa kanyang posisyon. Ang pagsibak niya sa ilang mga military officials ay nagpapatunay lamang na seryoso siya sa kanyang nais at yun ay ang tapusin na ang malawakang korupsyon sa PLA at gawin pang world class ang kanilang militar. Hindi ba pwede rin mga utol, no, na yung mga nangyayari kagaya nung 'di ba nag-launch sila ng rocket, no? Yung nilagay doon sa rocket, imbis na gasolina o rocket fuel, ang nilagay ay tubig. So hindi masisira talaga yon mga utol. And pangalawa, yung mga silo nila, yung takip na silo, 'di ba, na pabalitang hindi bumukas. Yun po yung lalagyanan ng mga missiles. Okay? So pwede rin na nasasabotahe sila. Pwedeng infiltrated sila ng kalaban nilang bansa, just like America. Pero ito'y teorya lamang ha. Pwede, di ba, na may tao doon ng Amerika na nagsasabotage ng kanilang mga ginagawa. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ilang taon na rin napapabalita mga utol na isa-isa ay inaalis ni Xi Jinping yung kanyang mga top military officials. At sa mga kadahilanang pinapalabas nila na mga korap daw ito, di umano. Pero ano nga ba ang dahilan ng mga bagay na ito? Yan ang ating aalamin, pero mas matindi pa to mga utol dahil grabe, mahigit 100,000 opisyal ng China. Bakit pinarusahan ni Xi Jinping? Alamin natin ang katotohanan nito. Ito'y mula kay Kasaysayang Pinoy. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Game na. Maraming salamat po. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang reconstructing ni Xi Jinping sa kanilang People's Liberation Army at tinanggal niya ang ilan sa mga senior military officers kabilang na yung mga nasa Rocket Force. Tama. Ito'y dahil na din sa hindi mabilang na mga kapalpakan at hindi matigil-tigil na korupsyon, partikular na sa kanilang Rocket Force. Ayon mismo sa US Intelligence, tila hindi na umano maganda ang estado ng People's Liberation Army ng China dahil sa korupsyon at mga kapalpakan tulad na lamang ng paglalagay ng tubig sa missile, imbes na rocket fuel at ang pumalyang takip ng kanilang mga missile silo o yung lungga ng kanilang mga rockets. Tama. Nahalata ito ng Amerika dahil na din sa pagsilip nila sa ginagawang effort ng China upang mas palakasin pa ang kanilang puwersa at maungusan ang lakas ng Estados Unidos. Ang kamakailan lamang na pagpapalis ng ilang mga senior military officers ng Rocket Force ng China at ilan pang mga nanunungkulan sa legislative body nila ay nagpapakita lamang na hindi pa din tapos si Jinping sa pagsasaayos ng kanilang People's Liberation Army. Sa paglilinis na ito ni Jinping ay may malaking epekto sa Rocket Force, isang mahalagang sangay ng PLA na responsable sa mga tactical at nuclear missiles ng bansa. Hindi Teka lang mga utol, no? Kung hindi ako nagkakamali, ito si Xi Jinping ay pangatlong termino niya na bilang presidente. At alam natin na patuloy ang paghahanda nila na magpalakas o palakasin ang kanilang military force. So, isa rin yan siguro sa mga dahilan kung bakit patuloy siya nagpapalit ng mga opisyal. Pero ibig sabihin lamang nun ay hindi matibay yung kanilang structure bilang isang military power, no, na bansa. Okay? Na isang malakas na bansa. Dahil syempre alam niyang pwedeng may mga kumukontra sa kanya doon sa mga kalipunan ng kanyang mga sundalo. Lalong-lalo na doon sa mga matataas na opisyal ng kanyang sundalo. Kung bakit niya inaalis. Mamaya i-check natin yung tungkol dito sa pagtatanggal niya sa mga top officials niya. Okay? Tuloy na muna natin. Responsable sa mga tactical at nuclear missiles ng bansa. Hindi nagbigay ng anumang pahayag o dahilan kung bakit tinanggal ni Jinping ang mga opisyal na ito na normal lamang ito sa administrasyon ni Jinping. Bigla na lamang siyang nag-aalis ng mga nasa pwesto ng walang dahilan. Tama. Pero sa pagkakataong ito, tila halata naman kung ano ang mga naging dahilan ng pagsibak niya sa mga taong ito. Bago pa man mangyari ang mga ito, noong Oktubre ng nakaraang taon ay natanggal din sa kanyang pwesto si Li Shangfu, ang Noi Defense Minister ng China, at pinalitan siya ni Dong Jun. Mula nang hawakan ni Jinping ang posisyon bilang Pangulo ng China noong taong 2012, naglunsad siya ng extensive anti-corruption campaign na kung saan pinupuntirya niya ang Communist Party at ang mga government officials at ang PLA ang kanyang naging focus.
Ang mga tinanggal niyang general ay nagmula pa sa iba't ibang dibisyon at departamento ng PLA, kabilang na ang commanders ng Rocket Force, isang Air Force Chief at isang Navy Commander na siyang responsable naman sa mga issue na may kaugnayan sa South China Sea at ang 4 pang mga opisyal naman na responsable sa mga armas. Di ba napabalita pa mga utol na ang lumalabas kasi pag yung mga tinatanggal na opisyal hindi na nakakapaglabas ng mga pahayag kung bakit sila inalis sa pwesto. So ang naririnig lamang o nakakarating lamang sa mga balita ang usapin na tinanggal dahil corrupt yung opisyal na yun. Pwede naman talaga, hindi natin yan alam kung ano nangyayari. Pero isa rin sa mga posibleng dahilan mga utol pwedeng itong opisyal na ito na inaalis niya o yung mga opisyal na inalis niya mga kontra sa kanyang mga plano, especially doon sa South China Sea. Pwedeng ganun yung iba yung idealism. Kagaya ni Li Shangfu, yung defense ministry nila na inalis, ang lumalabas kasi hiwalay ang kanyang ideolohiya. Kontra siya kay Xi Jinping, kaya siya inalis ni Xi Jinping. At malamang yung iba rin na mga opisyal kontra din sa mga gusto niyang gawin. Pwede naman talagang ganun mga utol, di ba? Pero ang pinalalabas palagi sa media, corrupt itong mga opisyal na ito. So ano nga ba ang totoo? Di ba? Pero isa lang, one thing's for sure mga utol, imposible na lahat sila doon sa loob ng kalipunan ng gobyerno ng China nagkakasundo sa isang layunin o yung layunin lamang ni Xi Jinping. Malamang marami pa rin kumukontra sa kanya dyan. Di ba? Napabalita pa na yung ibang mga inalis na opisyal handang magbuo ng kudita para pabagsakin si Xi Jinping. Kung sa ganun man, baka tuluyan ang bumagsak. Kung bumagsak ang gobyerno ng China, maari na nating kung sino man yung bagong tutubo o usbong na leader, pwede nang maging mas madaling makausap. At matapos na yung dispute dito natin sa China with Philippines, di ba? Okay? So ano masasabi nyo dyan? Mamaya check natin yung report tungkol dito sa mga inalis na opisyal. Ayon sa isang ulat mula sa Bloomberg, nababahala ang US Intelligence Agency sa kanilang nakitang malawakang korupsyon lalong-lalo na sa People's Liberation Army o PLA ng China at ang ulat na ito ay may kaugnayan sa pagkakasibak sa pwesto ng ilang mga high-ranking Chinese military officials. Ang korupsyon umano ay pinakamalala sa Rocket Force ng PLA na nakitaan ng napakaraming mga investment sa mga nakalipas na taon. Ang revelasyon na ito ay nagtulak sa mga US officials na maniwala na si Xi Jinping ay hindi gaanong makikialam sa mga major military actions sa hinaharap. Ang korupsyon sa Rocket Force at Defense Industrial Base ng China ang nakikitang dahilan kaya hindi gaanong lumalakas ang kapasidad ng PLA sa pangkalahatan. Sa mga nakalipas kasing taon ay mas pinagtutuon ng pansin at pinondohan ng gobyerno ni Jinping ang pagpapamodernisa ng kanilang puwersa upang makamit nila ang kanilang hinahangad na pang world-class na military bago sumapit ang taong 2050. Mas lumaki din ang defense budget ng China kaysa sa ekonomiya nito sa nakalipas na mga taon. Subalit ang lahat ng ito ay walang magiging saysay kung ang humahawak at namumuno ay napupunta lamang sa kanilang mga bulsa, ang pondo na dapat sana'y gagamitin sa pagpapalakas ng kanilang puwersang militar. Sa kabila ng mga kapalpakan at anomalyang nagaganap na ito, nananatiling matatag si Xi Jinping at matapang sa kanyang posisyon. Ang pagsibak niya sa ilang mga military officials ay nagpapatunay lamang na seryoso siya sa kanyang nais at yun ay ang tapusin na ang malawakang korupsyon sa PLA at gawin pang world class ang kanilang militar. Hindi ba pwede rin mga utol na yung mga nangyayari kagaya nung 'di ba nag-launch sila ng rocket yung nilagay doon sa rocket imbis na gasolina o rocket fuel ang nilagay ay tubig. So hindi masisira talaga yon mga utol. And pangalawa yung mga silo nila, yung takip na silo 'di ba napabalitang hindi bumukas. Yun po yung lalagyanan ng mga missiles. Okay? So pwede rin na nasasabotahe sila. Pwedeng infiltrated sila ng kalaban nilang bansa just like America. Pero ito'y teorya lamang ha. Pwede 'di ba na may tao doon ng Amerika na nagsasabotage ng kanilang mga ginagawa. O pwede rin talaga dahil sa corruption kaya nangyayari yan. Pero yun na nga, ang pinaka-aksyon ng gobyerno ng China, alisin yung mga taong
involved doon sa pangyayari. Ayan po, basahin na lang natin to. Ito'y mula sa Wayon, tama ba? China expels 9 army officials from parliament in a sweeping reshuffle. Okay? So, kaya nila inaalis dahil rin sa mga corruption nga di umano. So, in a sweeping reshuffle, 9 military officials were expelled by China from its parliament, which included 4 generals of the Strategic Missile Unit of the Army. After the country's new defense minister was appointed. Nung tinanggal si Li Xiangpu, may bagong nilagay na defense minister. Okay? The decision reported by the state news agency Xinhua late on Friday came after the Central Committee of the ruling Communist Party's meeting. The government did not give any explanation regarding the removal of the official. Okay? Palagi ang ganon. Tapos pag tinanong, ang ilalabas lang nila korupsyon ng dahilan. Pero maraming posibleng dahilan, mga utol. Maaring nahuli nila na nakikipag-ugnayan sa ibang bansa, maaring korap nga, maari ding, 'di ba? Maraming posibilidad o maaring kontra sa kanilang ginagawa o sa kanilang mga layunin. Kaya nila inaalis. So ano sa palagay nyo ang mas tama? Kasi hindi talaga sila naglalabas ng mga statement kapag may inalis silang top official. Pero hanggang sa ngayon, mga utol, talagang nagre-reshuffle pa rin ang China. Laman ito ng balita kaliwat kanan. Lagi sila nag-aalis pero yung inaalis nila hindi na nakakapagsalita kung ano naging dahilan. Dito sa atin, 'di ba, pag may inalis na official, nai-interview pa. Sa kanila hindi eh. Yung si Li Xiangpu, mga utol, nawala po yun. Pagkatapos alisin, nawala pa ng ilang buwan bago lumutang. O kung lumutang na ba hindi ko pa rin alam. Okay, mga utol, yung defense minister nila na inalis. So anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, tuloy na natin. Nagsimula noon pang nakaraang taon ang pagpapatalsik sa ilang mga matataas na opisyales ng China. Wala itong pinipili at ang utos ay mula mismo kay Chinese President Xi Jinping. Hindi pa man malinaw kung ano-ano talaga ang mga naging dahilan ng pagtanggal niya sa mga ito. Bukod sa korupsyon ay patuloy pa rin niya itong ginagawa kahit na nagpalit na ng taon. Ngayon ay nagiging malinaw na kung gaano nakadami ang kanyang natanggal na mga opisyales. Tila seryoso si Xi Jinping na linisin ang korupsyon ng kanyang gobyerno dahil noong taong 2023 umabot sa 110,000 mga opisyal ang kanyang tinanggal sa hindi malinaw na kadahilanan. Mula ito sa iba't ibang departamento ng kanyang pamahalaan. Ganoon kadami ang mga nakita niyang tiwali at walang silbi sa kanyang gobyerno na inalis niya sa pwesto sa loob lamang ng isang taon. Zombie. Ang pinakatinitingnan pa ring dahilan ng pagkakaalis sa mga ito ay korupsyon. Tinawag pa ni Xi Jinping ang mga ito na mga langaw at langgam na sila umunong sumisira at kumakain sa pondo na dapat sana ay para sa taong bayan. Nasa 41,000 sa mga tinawag na langaw na ito ni Xi Jinping ay pinarusahan dahil lamang sa malilit na pagkakamali. Pero hindi pa din sila pinalampas ni Xi Jinping. Ang nasa 40,000 naman ay sangkot sa malilit din na korupsyon gaya na lamang ng pagtanggap ng suhol, regalo at pera o pagdalo sa mga grandiosong pagtitipon. Pero bukod sa mga small time na mga opisyal na ito, madami din na mga big time na opisyal ang inalis ni Jinping sa kanilang mga pwesto. Nasa 45 mga senior officials ang inalis sa kanilang posisyon noong nakaraang taon at muli ay binansagan na naman sila ni Jinping ng mga tigre dahil sila umano ang mga big players sa kanilang pamahalaan. Mula nang manungkulan si Jinping bilang Pangulo ng China, marami sa mga tigre na ito ang naligaw at inalis sa posisyon. Ang ilan ay nawala umano habang iba naman ay nasa kulungan. Ayon sa mga eksperto, record-breaking umano ang nangyari sa pagpapaalis sa mga opisyal sa kanilang mga pwesto noong nakaraang taon sa China. Pero sa bagong listahan ng mga corrupt officials, wala kahit isang pangalan mula sa PLA o People's Liberation Army ng China. Tila lihim at may kakaiba sa kanilang ginagawang paglilinis sa PLA. Kung matatandaan, noong nakaraang taon ay natanggal din sa pwesto si Li Xiangpu, ang Defense Minister ng China. Tulad din ng iba, isang araw ay bigla na lamang itong nawala at isang linggo lamang ang makalipas ay iniulat ng China na wala na ito sa kanyang posisyon at kasalukuyang iniimbestigahan.
Muli ay hindi na naman direktang sinabi ni Jinping kung ano ang naging dahilan ng pagkakasibak nito sa pwesto, pero sa mga lumabas na ulat ay ito dahil lumano sa pagkakasangkot nito sa malawakang korupsyon sa kanilang departamento. Ayun na nga mga utol, no? Ganon palagi yung statement na lumalabas. Pag inalis, corrupt. Yun lang yung statement na lumalabas. Tapos sekretong-sekreto yung pagtatanggal ng mga opisyal, biglaang nalang tinatanggal. Kahit i-check nyo sa mga balita ay makikita nyo. Pero yung mga balita na yun talagang wala kayong makikita ang detalye bukod sa ang ilalabas lang rin nila ay corrupt daw, di umano mula sa China. Ano nga ba? Pwedeng nakikipagtulungan sa ibang bansa, pwedeng nagsasabotahe, o pwede talaga na kontra lamang sa kanyang ideolohiya. Pwedeng ganun napakalaki. Pero isa lang ang ibig sabihin nito. Hanggang ngayon, yung pamunuan ni Xi Jinping ay vulnerable. Malambot ang pundasyon, hindi malakas. Hindi kagaya ng kanilang pinapakita. Kasi kung gano'n na nakikita nila sa mga opisyal nila, malamang hindi sila maayos yung turingan nila doon, di ba? So hindi maayos yung kanilang bürokrasiya. At madali itong magigiba kapag gano'n, mga utol, dahil may mga kumukontra, may mga ayaw sa kanya. Pwede naman talaga yun. Nangyayari yun. Kahit dito sa atin sa Pilipinas, marami pa rin kontra sa pamunuan natin. So, it's just the same. Pero sa kanila, inaalis kapag kontra. So, anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat kay Kasaysayang Pinoy. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real Star Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.